Hindi ka ba nagtataka na kung kailan pabihira kayong magkasama na mag-asawa ay saka pa nabuntis si Jenny? I'm sure he'll be the best ninong. Parang magiging second dad siya ni baby. Pinagbilang mo sa akin yung pangangalaga kay Jeannie, samantalang gumagawa naman kayo ng milagro ni Elaine. Kwentong Takip Silim. Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. Magandang araw, Sir Jupiter. Ang nasa buod ng ilalahad kong kwento sa inyo ngayon ay selos. Isa itong nakakatakot na damdamin na kapag lumukob sa isang tao ay maaaring magdulot ng napakalaking problema. Sa kasong ito, selos ang pinagmulan ng napakalaking trahedya at mga nakakasindak na pangyayari. Tawagin mo na lang akong Evelyn. Ako'y 59 years old ngayon at isang medium o espiritista. Itong isa sa laysay ko ay naganap 14 na taon na ang nakalipas noong 2010. Lumapit sa akin para humingi ng tulong ang isang babaeng tawagin nating Elaine. Mga 35 years old siya noon. Tandang-tanda ko, nakalagitnaan iyon ng Enero, Sir Jupiter. Siya ang una kong kliyente para sa taong iyon. Noong dumating siya sa tanggapan ko, haggard na haggard ang kanyang itsura. Nangangalumata at mukhang walang tulog. Anong may paglilingkod ko sa iyo? Miss Evelyn, tulungan mo ako. Ang sabi ng kaibigan ko, kaya mong kumausap ng mga kaluluwa. Mababaliw na ako sa mga nangyayari sa akin. Bakit? Anong nangyayari? Minumulto yung bahay ko. Gumagalaw ng kusa ang mga gamit, kahit yung mabibigat ng muebles. Kapag nasa salas ako, may mga gamit na bumabagsak sa kusina. Kapag nasa kusina naman ako, naririnig kong nagbubukas-sara yung mga pinto ng cabinet sa kwarto. Yung katulong namin sa bahay, nilayasan na nga ako. Natakot din. Wala na akong kasama sa bahay, kaya umalis na ako roon. Nakatira na ako sa lodging house. Kahit sa lodging house, hindi ako makatulog. Hindi ako pwedeng matulog dahil sa sandaling maidlip ako. Binabangungot ako. May humahabol sa akin. Alam ko gusto akong patayin at laging muntik-muntikan na akong hindi magising. Kaya hindi na ako humihiga para hindi ako makatulog. Paggabi, lumalabas ako ng lodging house. Tumatambay ako sa mga kainang bukas ng 24 hours. Yung maliwanag ang mga ilaw. Naku, masama yan sa kalusugan. Ilang araw ka nang hindi natutulog. Hindi ko na alam. Basta magmula nung binabangungot ako, iniiwasan ko ng makatulog. Nagkakape ako ng nagkakape. Nakakadagdag yung kape sa nervyos mo. Hindi yung kapeng nagpapanervyos sa akin. Yung multo. Huminahon ka, Elaine. Gagawin ko ang lahat para tulungan ka. Bakit ka nga pala nakaitim? Nagluluksa ka ba? Namatayan ka ba recently? Yung asawa ko, si Mark, namatay siya nung 1 buwan lang. Kalagitnaan ng Disyembre. Doon nagsimula yung pagmumulto. Ayaw niya akong patahimikin. Ayaw niya akong tantanan. So, siya yung iniisip mong nagmumulto sa'yo. Namatay siyang galit na galit sa akin. Inakusahan niya akong nangangaliwa. Wala namang katotohanan yun. Wala akong ginawang masama. Inosente ako. Sabihin mo yun sa kanya, parang awa mo na. Awatin mo siya. Gusto niya akong patayin. Kailangang mapuntahan ko ang bahay niyo, Elaine. Doon pinakamalakas ang enerhiyang pwede kong maobserbahan. Isinama ko ang aking team sa bahay na Elaine, Sir Jupiter. May 3 akong assistant na lalaki. Trained ko silang lahat sa ginagawa namin, liban sa kailangan ko ng seguridad dahil madalas na mapanganib ang mga nakakarap naming mga kaluluwa o iba pang nilalang. Kailangan ko rin ang dagdag na enerhiya mula sa kanila
para lumakas. Pagpasok pa lang namin sa bahay, ramdam ko na agad ang makapangyarihang negatibong enerhiya. May matinding puot. Tama ka, Elaine. Galit nga ang kaluluwang narito. Galit na galit. Wala akong kasalanan! Wala akong kasalanan! Nagsindi kami ng mga benditadong kandila, Sir Jupiter. Kung sino ka man, magpakita ka sa amin. Wala kaming masamang hangarin. Ikaw ba si Mark na asawa ni Elaine? Umihip ang napakalakas na hangin sa loob ng bahay. Namatay ang mga apoy sa hawak naming mga kandila. Agad naming sinindihan yun uli pero hindi namin magawa dahil sa lakas ng hangin. Nagbasbas ako ng benditadong tubig sa paligid pero sa halip na humupa ang hangin, lalo pa itong lumakas at nagpaikot-ikot sa bahay. Gusto ka lang naming kausapin. Gusto ka naming tulungan na mapayapa at makatawid sa liwanag. Nag-crack ang malapad na salamin na nasa dingding ng sala, Sir Jupiter. Si Mark! Miss Evelyn, si Mark! Itinuro ni Elaine ang salamin. Nakita namin doon ang figura ng isang lalaki. Duguan ang ulo nito. Tumutulo ang malapot na dugo sa mukha. Nanlilisik ang mga mata sa matinding pagkapuot. Putik-putik din ang mukha nito at katawan. Mark, may gustong ipaabot sa iyo si Elaine. Kung ano man yung ikinagagalit mo sa kanya, wala siyang kasalanan. Si Bobby! Si Bobby! Nag-crack ng mas malaki ang salamin, Sir Jupiter, at may nakita kaming isa pang figura ng lalaki na itinuturo ni Elaine. Nanlilisik din ang mga mata nito sa galit. Dumadanak din ang dugo mula sa ulo nito at dumadaloy sa mukha. Puno rin ito ng putik sa katawan. Nalito ako, si Mark lang yung sinabi ni Elaine sa akin na namatay. Yung asawa niyang si Mark. Sino naman itong si Bobby? At bakit galit na galit din? Hindi lang pala iisang kaluluwa ang kaharap namin, kaya pala napakalakas ng enerhiya sa loob ng bahay. Magtatanong pa sana ako nang bigla kaming makarinig naman ng uha ng sanggol. Walang baby dito! Wala akong anak! Hindi ko anak yon! Ipapahanap ko pa rin sana sa mga kasama ko kung saan galing yung iyak ng sanggol, Sir Jupiter, para makasiguro na wala ng baby roon. May mga karanasan na rin kasi ako sa mga dating kliyente na nagsinungaling sa akin. Pero bago pa namin magawa ang paghahanap, may unti-unting lumitaw na imahe ng sanggol sa sahig. Punong-puno pa ito ng dugo na parang bagong panganak. Nakakabit pa ang pusod nito sa katabing inunan pero nangingitim na yung kabuuan ng sanggol. Nagsisimula na rin itong maagnas. Biglang nangamoy ang buong bahay, pagkabaho-baho. May kaluluwa rin ng sanggol dito. Bagong panganak. Nabuntis ka ba at namatayan ang anak paglabas niya sa sinapupunan, Elaine? Hindi! Hindi ako nabuntis kailanman! Hindi akin yan! Magtatanong pa sana ako nang biglang humiyaw na naman si Elaine. Napahawak siya sa kanyang ulo. Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Unti-unti naming nakita na lumitaw ang isang babae sa tabi ni Elaine, Sir Jupiter. Nakasabunot ang mga kamay nito sa buhok ni Elaine. Nakatitig sa kanya ang nanlilisik rin sa galit na mga mata. Nakasuot ng hospital gown ng pasyente ang babae. Duguan ang gown mula sa ibaba ng tiyan nito. May tumutulo ring dugo sa mga binti nito. Tulungan niyo ako!
Agad naming sinakluluhan si Elaine, Sir Jupiter. Binasbasan ko ng benditadong tubig yung multo ng babae hanggang sa maglaho. Sinubukan kong kausapin yung mga kaluluwang nasa loob ng bahay. Hindi namin alam kung bakit kayo naririto. Mark, Bobby, Ginny. At ikaw na sanggol na hindi ko alam ang pangalan. Pero pwede namin kayong matulungan na makalaya at mapayapa. Labayan niyo ako! Miss Evelyn, papatayin nila ako! Tulungan niyo ako! Nagsigalaw ang mga mesa at silya, Sir Jupiter. Pero lahat sila ay papunta kay Elaine. Lahat ng mga gamit na nakapatong sa mga mesa o nakasabit sa dingding, pati na yung basag na salamin ay nagbagsakan sa sahig. Dinaluhan namin si Elaine at pinaligiran, pati kami ay inipit ng mga muebles. Dinamihan ko pa ang pagsaboy ng benditadong tubig. Labanan natin! Kaya natin ito! Magtulong-tulong tayo! Iurong natin ang mga gamit! Umalis muna tayo rito! Hirap na hirap kami sa kabila ng kasama naming 3 lalaki, Sir Jupiter. Pero salamat sa Diyos at nagawa naming makalabas ng buhay mula sa bahay na yun. Isinama ko pabalik sa aking tanggapan si Elaine. Litong-lito pa rin ako sa aming nasaksihan. Doon pa lang ikinwento ni Elaine sa akin ang masalimuot na mga pangyayari, Sir Jupiter. Pero kinailangan ko pa munang siyasatin bago niya inilahad ang lahat. Elaine, ang sinabi mo lang sa akin ng simula ay kamamatay lang ng iyong asawang si Mark last month, kalagitnaan ng Disyembre. Pero hindi lang siya ang natagpuan nating kaluluwa sa bahay ninyo. Sino-sino yung sina Bobby, Ginny at yung sanggol? Anong kinalaman nila sa buhay mo? Kaano-ano mo sila? Kababata ko si Ginny. Dati kong kabarkada mula elementary hanggang high school. Kaibigan mong matalik? Nagkataon lang naman yun. Ang best friend ko talaga si Weng. Magkapit bahay kasi kami ni Weng. Magkalaro na kami kahit nung hindi pa kami nag-aaral. Tuwang-tuwa nga ako na sa parehong eskwelahan kami in-enroll. Kaso, magkalayo kami ng upuan ni Weng sa preschool. Si Ginny yung katabi niya dahil magkasunod ang letra ng mga apelido nila. Kaya hayun, dumikit na kay Weng si Ginny. Magmula noon, 3 na lagi kami magkakasama sa school. Napilitan na naman ako maging kabarkada rin si Ginny dahil ayokong magkahiwalay kami ng best friend kong si Weng. May samaan ba kayo ng loob ni Ginny magmula pa noon? Wala naman. Hindi ko lang talaga siya type. Masyado kasi siyang maingay. Kapag magkakasama kami, siya lang lagi ang bumibida. Wala naman ako magawa kasi parang tuwang-tuwa naman sa kanya si Weng. So napilitan kang maging magkabarkada kayo hanggang ngayong adults na kayo, ganun ba? Nung college, nagkahiwalay na kami ng mga eskwela kaya nawala na ako ng kontak kay Ginny. Pero close pa rin ako kay Weng dahil nga magkapit bahay pa rin kami. Kaso lang, pagka-graduate namin sa college, nagpunta ng States si Weng. Nakakuha ng scholarship na mag-masters doon. Nagkita-kita uli kaming 3 nung nagbalik bayan si Weng. Nagtatrabaho na kami pareho ni Ginny noon. Taong 1999 yun, Miss Evelyn. Ang saya naman na nagkasama-sama tayo uli. Miss to miss ko na kayong dalawa. Namiss din kita ng sobra, Weng. Ang ikli naman itong bakasyon mo, bitin na bitin. Mabuti na lang nataon sa birthday ko. Huwag kayong mawawala sa party ko next week ha. Extension na rin yun ng reunion natin. Hindi ko naman sana gustong pumunta sa birthday party ni Ginny, Miss Evelyn. Kasi nga matagal na kaming hindi close. Pero para makasama ko pa ng mas matagal si Weng, pumunta ako. Doon ko nakilala si Mark. Office mate ni Ginny si Mark. Sa advertising agency sila nagtatrabaho. Weng, Elaine, this is Mark. Junior copywriter din siya katulad ko. Magaling to. Pambato lagi ng team namin sa mga kliyente. Nako, hindi naman. Ikaw talaga, Ginny, oh. O, tingnan nyo, humble pa. Hello, Mark. Mukhang paborito ka nitong kaibigan namin, ha?
Lagi kasi kami magkasama sa account. Hello, Weng. Hello, Elaine. Hi, Mark. Hindi ko akalaing mababago ang buhay ko dahil sa party na yon, Miss Evelyn. Hindi ko akalaing na magkakasundong isang bibong taga-advertising agency na tulad ni Mark at isang introvert na accountant na tulad ko. Pakiramdam ko kasi napaka-boring ko kung ikukumpara sa mga kasamahan niya sa ad agency na tulad ni Jenny. Ma-PR si Jenny, tahimik ako. Hanggang sa edad kong yun ay hindi pa ako nagka-boyfriend, Miss Evelyn. Di kasi ako madaling magtiwala sa mga lalaki. Bakit naman? May naging trauma ka ba sa mga lalaki? Iniwan kami ng daddy ko noong 5 years old pa lang ako at 8 years old pa lang ang aking kuya. Sumama siya sa ibang babae. Naging single mother si mami at nag-isa niya kaming pinalaki. Mabuti na lang at may maganda siyang trabaho. Pero takot na takot ako makatagpo ng lalaking mangiiwan din na tulad ng aking ama. Yung mga dating nanligaw sa akin, binasted ko agad. May konti lang ako makitang senyales at tumitingin sila sa iba. Bagsak na agad sila sa standards ko. Pero nung niligawan ako ni Mark, nakita kong sincere siya. Ganoon pa man, ipinaalam ko sa kanya mga agam-agam ko. Mark, alam mo naman ang kinatatakutan ko, hindi ba? Alam mo yung nangyari sa amin. Naikwento ko na sa'yo. Alam ko at hindi ka matutulad sa mami mo, Elaine. Pangako ko yan sa'yo. Ipinaramdam nga ni Mark sa akin na hindi siya magiging katulad ni Daddy, Miss Evelyn. Hindi siya nagmula sa broken family na tulad ko pero iba naman na naging problema ng pamilya nila. Lumaki sa hirap si Mark. Subsub sa trabaho ang kanilang mga magulang para lang sila maigapang sa buhay at mapag-aral. Dahil doon, wala nang panahon ng mga ito para arugwain sila o lambingin. Kung mapansin man sila, yun ay para pag-utusan. Bilang panganay, inako ni Mark ang pangangalaga sa kanyang mga kapatid. Siya ang nagpuno sa kanilang mga emosyonal na pangangailangan. Kaya hanggang sa akin ay ganoon siya. Sobrang maalaga, protective. Nagtiwala ako na hindi niya ako pababayaan. Siya ang naging kauna-unahan at kaisa-isa kong boyfriend. The following year, niyaya na niya ako magpakasal. At pumayag ako. Year 2000 yon. Babe, nakalimutan mo sa listahan ng bridesmaids si Jeannie. Hindi ko nakalimutan, babe. Hindi talaga siya kasama. Ha? Ang alam niya, bridesmaid siya, di ba? Bakit? Hindi ko naman siya sinasabihan ah. Assuming naman siya. Sorry, babe. Ako kasi nagsabi sa kanya eh. Ako yung nag-assume. Kasi, di ba, magkakabarkada kayo mula pa elementary. At saka, siya pa nga yung nagpakilala sa atin, di ba? Kung di dahil sa kanya, hindi ko mahanap ang love of my life ko, di ba? Mas close pa sa isa't isa sina Mark at Jeannie kaysa kami ni Jeannie, Miss Evelyn. Kaya wala na akong nagawa. Naging bridesmaid nga namin si Jeannie. Nung kasal namin ni Mark, saka ko nakilala yung boyfriend ni Jeannie na si Bobby. Pero dati na pala siyang naipakilala ni Jeannie kay Mark. Congratulations and best wishes, Mark, Elaine. Ito nga pala si Bobby, Elaine, boyfriend ko. Ay, fiancé na nga pala. Kami na susunod. Oh, talaga? Congrats! And best wishes din sa inyo. Uy, good news yan ah. Kakasal na rin pala kayo. Kumbidado rin kami ah. Naging maayos ba ang pagsasama ninyo ni Mark? Oo, Miss Evelyn. Naging masayang pagsasama namin ni Mark. At akala ko nga na sa amin ang lahat liban sa isang bagay. Hindi kami nagkaanak. Kaya pala sabi mo nga kanina hindi ka pa nagbuntis. Sabik na akong magka-baby. Kaya nung 1 year na kaming kasal at hindi pa rin ako nagbubuntis, kumonsulta na ako sa doktor. Bakit ba ako nagkaroon ng sakit na to?
Bakit ako pa? Babe, sabi naman ni Doc, nagagamot yung sakit mong PCOS. Hindi naman niya malala at hindi ka nag-iisa. Di ba marami raw nga mga babaeng may ganyang sakit? At marami rin daw sa kanila ay nagkakaanak pagkatapos magamot. Kaya huwag ka nang mawalan ng pag-asa, ha? Basta susundin natin yung lahat ng sasabihin ni Doc, okay? Sinunod ko naman ang lahat ng sinabi ng doktor, Miss Evelyn. Ininom ko mga naresetang gamot at supplements. Nag-ehersisyo ko ng regular sa gym. Kumonsulta ako sa nutritionist at sinunod ko ang tamang pag-diet. Hindi ako naging pasaway na pasyente kasi nga gustong-gusto kong magka-baby. Pero kahit pagkatapos na maraming taon na gamutan, hindi pa rin kami nagkaanak. Kabilang ako dun sa ilang babae na may PCOS na sa kasamaang palad, hindi na talaga biniyayaan ng anak. Mark, babe, hindi ka ba nagsisisi na akong napangasawa mo? Hanggang ngayon hindi pa rin kita nabibigyan ng anak. Baka naiinggit ka na sa iba. Yung mga kasabayan natin na kailang anak na. Nasa elementarya na ang mga anak. Babe, hindi naman kita pinakasalan para lang magkaanak, no? Pinakasalan kita dahil mahal kita. Bahala na ang Diyos kung bibigyan tayo ng anak o hindi. Mag-asawa tayo. May anak man o wala, nagmamahalan tayo. Buo pa rin tayo. Labis bang nakaapekto sa'yo ang hindi ninyo pagkakaroon ng anak? Nagbigay naman pala ng reassurance sa'yo ang asawa mo. Hindi mo ako masisisi kung nakadama ako ng insecurity, Miss Evelyn. Nanatiling aking mga agam-agam. Lalo pa kapag nakakakita ako ng mga mag-asawang masayang kapiling ang kanilang mga anak. Parang kahit saan ako tumingin, ganoon na nakikita ko. Kahit nga sa mga advertisement, sa mga billboard, sa magazine, sa TV, sa cellphone, palaging pinapakita na ang masayang pamilya. May mga anak. Bumangon uli yung takot ko na baka isang araw, makaramdam si Mark ng pangangailangang magkaanak at baka hanapin niya yun sa ibang babae. Baka iwanan niya ako na tulad ng ginawa sa amin ng daddy ko. In other words, nag-overthink ka. Hindi mo kinapitan ang pahayag ng asawa mo. Parang naging konsolasyon ko na lang, Miss Evelyn. Nakatulad din namin sina Jeannie at Bobby. Halos kasunod lang namin silang ikinasal pero katulad din namin. Hindi sila nagkaanak sa loob ng 10 taon. At ikinatuwa mo yon? Siguro kasi parang may karamay ako. Pero hindi nagtagal yon. Biglang nagbago yung sitwasyon. Engineer si Bobby sa isang construction company. Noong 2009, nadestino siya sa malaking project sa Baguio. Dahil sa sobrang bigat ng responsibilidad niya sa project na yon, nakakauwi lang siya kay Jeannie kada 2 linggo. Naku, kawawa naman si Jeannie niyan, Bobby. Laging mag-isa. Helper lang ang kasama sa bahay. Bakit hindi ka nalang sumama kay Bobby sa Baguio, Jeannie? Hindi niyo naman kailangan ng income mo. Kayang-kaya naman kahit si Bobby lang ang magtrabaho. Ay, ayoko nga mag-resign. May sarili akong career, no? Hindi ako mapipirme na maging housewife. I'll be bored. At saka, hindi naman siya permanenteng madidestino sa Baguio. Mga 1 taon lang, matatapos na rin yung project nila. Mabilis lang yun. Hindi naman ako nag-aalala dahil andito naman kayo, Elaine. Pagbibiling ko na lang muna sa inyo ni Mark itong love ko. Kayo na munang bahala sa kanya, ha? Oo naman. Hindi mo na kailangan sabihin pa yan, Brad. Siyempre, hindi namin pababayaan si Jeannie, no? Ang ikinagulat raw ng lahat, Sir Jupiter, makalipas ang ilang buwan, ay nabuntis si Jeannie. Mark, bakit ganon? Kung kailan laging wala si Bobby, saka pa sila nakabuo ng baby. After all these years, biglang buntis sa si Jeannie. Nakakapagtaka naman. Siguro dahil gigil na gigil si Bobby tuwing umuwi. Tsaka naiipon yung similya kaya mabagsik. Anong naging epekto sa'yo ng pagbubuntis ni Jenny, Elaine? Siyempre, inggit na inggit ako, Miss Evelyn. At ang sama-sama ng loob ko.
Kinu-question ko pati ang Diyos. Hindi ko matanggap na si Jeannie magkakaanak na samantalang ako hindi pa. At hindi lang yun. May mga bagay pa na lalong ikinasama ng loob ko. Hello, babe? Pauwi ka na? Late na masyado yung overtime ninyo ah. Babe, kaya nga ako tumawag eh. Hindi ako makakauwi. Lalamayin na namin tong trabaho. Meron pa kasing client presentation bukas. Ha? Akala ko ba natapos mo na yung presentation mo? Kaya ka rin nag-overtime kagabi, di ba? At kanina yung client presentation mo. Oo, tapos na yung sa akin. And it was a success. Itong ginagawa namin ngayon, para naman sa team ni Jeannie. Sobra ka naman magpakamartir. Inaako mo kahit hindi mo na trabaho. Hindi ko pwedeng basta nalang iwan dito si Jeannie, babe. Manaibaguan tong team members niyo, oh. Siya yung mapupuruan sa trabaho. Alam mo na, buntis. Hindi dapat ma-stress. Pinapauwi ko na nga at ako na rito, ayaw naman. Sanay ako na ako ang binibaby ng asawa ko, Miss Evelyn. At hindi ko nagustuhan yung pakiramdam na may iba siyang inaalagaan. Naghimagsik ang aking kalooban. At hindi lang minsan nangyari yon. Babe, schedule ng prenatal check-up ni Jeannie sa OB niya. Wala si Bobby. Pwede bang samahan ko muna? Ha? Bakit kailangan mo pa siyang samahan? Nagdadrive naman siya, hindi ba? Nagdadrive nga siya papasok sa office at pauwi eh. Siyempre, first baby nila to, no? Kinakabahan pa yung tao sa mga ganyan check-up. Kawawa naman. Nag-iisa, wala yung asawa. Ganon? Di sasama na rin ako. Mas mabuti kung tayong dalawang kasama niya, di ba? Mrs. Jeannie Garcia, kayo na po. Mr. Garcia, pwede po kayong sumama sa loob. Ay, miss. Hindi siya si Mr. Garcia. Siya si Mr. Reyes at ako ang misis niya. Sinasamahan na namin tong si Jeannie kasi out of town ng asawa niya. Kawawa naman kasi. Ay, sorry po. Miss, pwede pa rin ba kami sumama sa loob? Alam mo na, for moral support. Ako na lang, Mark. Siyempre, e-examinin si Gina ng doktor. At saka baka may mga personal questions na embarrassing. Hayaan mo na kami mga babae. Naging parang torture daw kay Elaine ang pagbubuntis ni Jeannie, Sir Jupiter. Lalo pat halos bawat kibot ay sangkot sila ni Mark. Yung malalim na sugat na iniinda niya sa hindi pagkakaroon ng anak ay lalong humapdi na parabang pinapahiran pa ng siling labuyo. Babe, may nahanap akong santol, oh. May santol din pala dito kahit sa supermarket. Uy, nice! Bihira ngang meron yan dito. Matagal na rin tayong hindi nakapagluto ng sinantulan. Gusto mo ba magluto nun? Sige, dadagdagan ko to. Bakit? Papapakin mo lang ba sana yan? Kailan ka pa nahilig magpapak ng santol? Hindi. Dadaling ko to kay Jeannie bukas eh. Isa to sa pinaglilihan niya. Kaya nga, natuwa ako, nakita ko sa shelf. Sige, dagdagan ko na para makapagluto ka na rin ng sinantulan. Magdadala rin ako dun sa office bukas, ha? Pikon ako, Miss Evelyn. Parang ayoko na tuloy iluto yung sinantulan pero napilitan ako. Nasabi ko na eh. Babe, magluto ka pa ulit ng sinantulan, ha? Nagustuhan ni Jeannie kanina eh. Aba, masaya siya. Ang hirap kaya magkudkud nun. Pwede naman siyang umorder na lang. Ay nagbebenta naman nun. Syempre, iba talaga yung lutong bahay. At saka pinagmamalaki ko yata yung luto ng misis ko sa office, no? Nambola ka pa para lang mautusan mo ko. At alam mo ba, gustong gusto rin ni Jeannie yung dala kong santol na hilaw. Pero kakaiba pala talaga yung naglilihi, no? Alam mo ba kung saan niya sinausaw yung hilaw na santol? Sa mayonnaise. Kumuha ng mayonnaise sa pang sandwich dun sa pantry. Ayun, sarap na isausaw dun yung santol. Ang weird, pero ang cute eh. Hindi mo ba sinabi kay Mark noon na naaapektuhan ka nung pagbubuntis ni Jeannie? Hindi. Sinadya ko talaga na hindi ako nagpahalata sa nararamdaman ko. Bakit hindi? Malay mo kung sinabi mo sa kanyang nararamdaman mo,
Baka naging mas sensitive si Mark sa feelings mo. Ayaw ko namang magmukha akong kawawa. Para namang lalo akong manliliit kung aaminin ko sa kanya yun. Para naman akong namamalimos ng simpatya. Dapat siya na ang kusang nakaisip nun. Pero wala eh. Nakatutok lahat kay Ginny. Siya lang yung bida. Nag-decide kami ni Bobby na mag-enroll sa Lamaze training. Alam niyo ba yon, yung natural childbirth na yung asawa ang coach? May doktor syempre at sa ospital din mga anak, pero yung husband yung coach na nagre-remind sa tamang breathing techniques nung nanganganak, pati yung posisyon sa pag-upo at paghiga, mga ganun. Oo, parang may nabasa na nga akong ganyan. Walang anesthesia yan, di ba? Wala. Natural childbirth talaga. Dinadaan sa tamang mga posisyon ng nanganganak at tamang breathing techniques para masakyan yung labor pains. Kaya may training doon para sa buntis at sa asawang magsisilbing coach. Pero sabi sa amin, pwedeng may dagdag na coach sa training para may hahalili sakaling wala yung husband kapag nanganak na si Mrs. Sa kaso namin, may posibilidad nga na manganak si Ginny habang wala ako. Kaya hihiling sana kami sa iyo, Mark. Kung pwede kang maging coach din. Alternate coach ko. Ha? Si Mark? Oo, para practice na rin ni Mark kapag kayo naman ang magka-baby. Pikang-pika na nga ako na gagawin nilang coach sa panganganak ni Ginny ang asawa ko. Lalo pa akong napikon sa sinabing yun ni Ginny, Miss Evelyn. Ang dating nun sa akin, pangungutya. Pero syempre hindi pa rin ako nagpahalata. Bakit si Mark? Ako na lang. Alternate kasi ng husband yung alternate coach, Elaine. Kaya si Mark ang pinapakiusapan namin kung papayag siya. Of course, bakit naman hindi? Pero pwede namang dalawa kami ni Elaine para mas solid ang team, di ba? Total, Ginny, kapag nanganak ka nang wala si Bobby, sigurado namang dalawa kami ni Elaine na sasama sa'yo. Kaya ang nangyari nga, Miss Evelyn, kasama kaming dalawa ni Mark sa bawat session ng Lamaze classes ni Ginny at Bobby. At mas madalas pa nga na wala si Bobby at kami lang ni Mark ang kasama ni Ginny. Ay yung Lamaze classes nakadesign yun para sa mag-asawa. Kaya ang awkward talaga palagi, Miss Evelyn. Mabuti na lang talaga nandun ako. Alright, husbands, during labor, isa sa mga sumasakit na bahagi ni Mrs. ay hindi lang tiyan at puson. Sumasakit din ang lower back, lalo na yung bandang pigi. Kailangang imasahin nyo yon para makatulong na maibsan yung sakit. Okay, i-practice natin. I-massage nyo yung pigi ni Mrs., both sides. Ganito, sundan ninyo ako. Mark, ako nang gagawa. Manood ka na lang. Marami pang mga eksena sa Lamaze classes na talagang nakairita sa akin, Miss Evelyn. Parents, alam nyo naman na ang pinakamabuti para sa inyong babies ay breast milk ng ina. Hindi ba? Kaya ngayon pa lang habang buntis pa lang si Mrs., kailangan kasama ng paghandaan yung breastfeeding. Hindi kasi yun madali. Kung hindi na paghandaan, mas malaki ang posibilidad na sumakit ang nipples ni Mami. Kaya ngayon pa lang kailangan sanayin na sa inyo. Oh, mga daddy ha, pag uwi nyo sa bahay, i-practice nyo yung breastfeeding para masana yung nipples ng mga mami. Aba, seryoso yun ha, walang biro. Paano naman yung tulad ko, ma'am, na laging wala yung husband? Aba, hindi na kami pwede maging proxy ni Bobby sa bagay na yan, ha? Pero may point si Ginny. Kapag sa ganong mga sitwasyon, ang pwedeng gawin ng buntis, laging kuskusin ng tuyong face towel ang nipples niya. Araw-araw ding pisil-pisilin. Sensitibo kasi talaga ang nipples ng babae. Ang layunin natin, masanay ito sa mangyayaring pagdede ng sanggol ilang beses kada araw. Isipin mo na lang kung gaano kahirap para sa akin ang mga panahong yun, Miss Evelyn. Naroon ako sa gitna mismo ng sitwasyon nagpapamukha sa akin ng sarili kong kakulangan. Napapaligiran ako ng mga babaeng buntis at nakikita at naririnig ng asawa ko mga bagay na hindi kailanman mangyayari sa amin. Naiintindihan kita, Elaine. Masakit nga yun para sa'yo. Sana ay tinanggihan nyo na lang sina Ginny at Bobby.
Never tatanggi si Mark sa ganoong pakiusap. Sabi ko nga sa'yo, Miss Evelyn, sobrang matulungin ang asawa ko. Sobrang maasikaso, lalo na sa itinuturing niyang malalapit sa kanya. Oh, babe. Aalis ka na? Hindi yung pa kinakain tong almusal mo ah. Hindi na babe. Sa office na lang ako bibili ng makakain. Tinanghali ako ng gising eh. Malilate na ako. Ha? Anong malilate? Ganito naman lagi ang schedule mo. Nakalimutan ko na susundin ko pala si Jeannie starting today eh. Kaya dapat masinagaan ko yung gising. Bukas i-adjust ko na yung alarm ko para makapag-breakfast ulit tayo na magkasabay, okay? Ano ka mo? Susunduin mo si Ginny? Bakit? Hirap na siya mag-drive, babe eh. Bumabangga na yung tiyan niya sa manibela. Kaya sasabay ko na lang sa pagpasok at ihatid pa uwi araw-araw. Out of the way mo yun ah. Mapapalayo ka. Diba kaya nga tayo bumili ng hiwalay na kotse para sa akin? Dahil magkalayo ang opisina natin. Para hindi ka na maghahatid at susundo pa sa akin. Okay lang yun. Favor ko na yun sa kanila. Kawawa naman eh. Ilang buwan lang naman to hanggang makapanganak si Jeannie. Aba, dapat nagsabi ka muna sa akin. Hindi lang naman ikaw ang apektado. Ibig sabihin gigising din ako ng mas maaga para mas maagang breakfast natin kung gusto kong makasabay ka sa almusal. Okay lang ba, babe? Please, masagana lang natin yung pagising at pag-aalmusal simula bukas, okay? May magagawa pa ba ako? Nag-commit ka na eh. Thank you, babe. Sweet mo talaga. Love you. Alis na ako, ha? Nakakainis! Lalo nang naging dependent si Ginny kay Mark, Miss Evelyn. Every other weekend lang nakakauwi si Bobby. Kaya mas maraming araw na wala ito. At si Mark ang gumagawa ng lahat ng bagay na dapat sana ay ginagawa ni Bobby. Kami ang kasama ni Ginny hindi lang sa karamihan ng kanyang mga prenatal check-ups, kundi pati na rin sa pagpapa-ultrasound. Siyempre, pinanindigan kong ako yung kasama sa loob at hindi ang asawa ko. Yung pamili ng groceries para sa bahay nila Ginny, ginagawa nila ni Mark pagkagaling sa office, bago ihatid si Ginny pa uwi. Mark, babe, hindi ba pwede na sa tuwing nandito si Bobby, mag-grocery na sila ng pang 2 weeks para hindi ka na naaabala? Hayaan mo na. Nakakatulong din kasi kay Jeannie yung naglalakad sa supermarket pag weekdays. Kasi sa office, nakaupo lang kami na maghapon. Kailangan ng buntis yung naglalakad, hindi ba? Sabi doon sa Lamas class, remember? Isa pa, madalas siyang may pabigla-biglang hinahanap na pagkain. Kaya biglang magyaya na mag-supermarket bago umuwi. Unti-unti, Miss Evelyn. Pakiramdam ko ay mas inaasikaso pa ni Mark si Ginny kaysa sa akin. Para bang laging mas priority ito dahil lang buntis. Hindi na ba akong prioridad sa kanyang puso't isipan? Di ba ako ang asawa niya? At sabi niya noon mahal niya ako. Mahal pa rin ba niya ako? Hindi na ako sigurado. Nakadama ako ng awa sa aking sarili. At dahil doon, unti-unting nabuo ang aking pagdududa. Bakit ganoon na lang ang malasakit niya kay Ginny? Bakit inaako niya mga responsibilidad na dapat sanay kay Bobby? Hindi kaya may affair ang asawa ko at si Ginny? Hindi kaya ako pinagtataksila ni Mark? Affair na agad ang naisip mo. Masyadong masakit, Miss Evelyn. Kaya nanlamig ako kay Mark. Pakiramdam ko kasi harap-harapan akong niloloko. Inuuto. Hi babe, I'm home. Anong ulam? Bakit? Hindi ka pa ba kumakain? Akala ko kumain ulit kayo ni Ginny bago mo siya inihatid pa uwi. Nung isang araw yun. Kasi nga nag-grocery kami. Inabot ng gutom yung buntis, kaya kumain na muna kami. Tsaka, nag-text naman ako sa'yo that time, di ba? Nag-text ka nga. Kaya akala ko ngayon baka ganoon uli. Nung nagutom ako kumain na ako. Nagugutom din naman kasi kahit hindi buntis. Kung nagugutom ka, magpainit ka ng pagkain kay Manang. Nasa ref yung ulam at kanin. Oh, di mo man lang ba ako sasabayang kumain? Pagod na ako. Inaantok na ako.
Kaymanan ka na lang magpahintay para mailigpit yung pinagkainan mo. Sa umaga rin, Miss Evelyn, hindi na ako gumigising ng mas maaga para makasabay niya. Masyado na akong lugi nun eh. Pati pagtulog ko mababawasan dahil lang kailangan niyang bumangon ng mas maaga para sunduin si Jeannie. Hinihiram na nga ang asawa ko, pababangunin pa ako ng mas maaga. Babe, gising na. Naantok pa ako. Babe, wake up. Para makapag-almusal na tayo. Kung gusto mo after breakfast ka na maligot magbihis pagkaalis ko, total may oras ka pa eh. Gusto ko lang sabay tayo mag-breakfast. Kumain ka na lang doon. At tulog pang tao aga-aga pa. Sa puntong yun, hindi mo pa rin ba kinumpronta si Mark tungkol sa nararamdaman mo at suspecha mo? Hindi siya. Si Bobby ang kinausap ko. Ha? Si Bobby? Bakit si Bobby? Naisip ko na mas maiintindihan ako ni Bobby dahil pareho kami ng kalagayan. Kami yung mga pinagtataksila ng mga asawa namin. Pero nahirapan ako makatsyempo na kausapin si Bobby pag umuwi siya rito, Miss Evelyn. Lagi silang magkasama ni Jeannie. Kaya gumawa ako ng paraan. Hindi ako nagsabi kay Mark pero nag-leave ako sa office ng isang araw at umakyat ako sa Baguio. Pinuntahan ko si Bobby sa construction site. Elaine, what a surprise! May work trip ka ba rito sa Baguio? Mabuti at naisipan mo akong puntahan. Hindi to work trip. Personal kong lakad to. Talagang ikaw ang dinayo ko rito sa Baguio. Ako? Bakit? Sana sinabi mo na lang nung andun ako sa Manila. Nag-abala ka pang umakyat dito. Hindi kita makausap ng sarilinan kapag andun ka eh. Sensitibo tong pag-uusapan natin, Bobby. Ganun ba? Halika, doon tayo sa camper ko para hindi maingay. Ang opisina ni Bobby habang nasa construction site ay isang malaking camper, Miss Evelyn. Kumpleto yun sa loob. Para talagang isang modernong executive office. Please make yourself comfortable. Gagawa ko ng coffee. Masarap ang brewed coffee rito. Wag na, Bobby. Inakabahan na nga ako. Makakadagdag lang yan. Ang kakailanganin nating dalawa, pampakalma. Oh, in that case, meron din akong chamomile tea. Herbal to, walang caffeine. At saka pampakalma talaga ang chamomile. Don't worry, mabilis lang to. Thank you. Now, can you tell me kung ano ang sinadya mo rito? Sabi mo, sensitibong bagay. May ikukonsulta ka ba sa akin tungkol sa asawa mo? Kay Mark, may marital problems ba kayo? Hindi lang tungkol kay Mark, Bobby. Tungkol din kay Jeannie. Anong ibig mong sabihin? Sa palagay ko, Bobby, may affair ang asawa ko at ang asawa mo. Pinagtataksilan tayo ni na Jeannie at Mark. What? Anong pinagsasabi mo, Elaine? Kung wala ka pang napapansin, baka in denial ka lang, Bobby. O baka dahil weekends ka lang andun kaya hindi mo nga napapansin. Pero sa akin na andun araw-araw, napaka-obvious. Hindi mo ba alam na hatid sundo ng asawa kong asawa mo araw-araw? Alam ko yun. Sabi ni Jeannie, nag-volunteer daw si Mark dahil nga nahihirapan na si Jeannie mag-drive. Na-appreciate ko nga ng sobra yung pagmamagandang loob ni Mark eh. Hindi nga ako hinahatid sundo ng asawa ko, pero ginagawa niya yun kay Jeannie. At alam mo ba na madalas pa sila mag-grocery bago inihahatid ni Mark si Jeannie? Then aabuti ng gutom ang misis mo at dahil buntis kailangan makakain agad. So sa labas na rin sila nagdi-dinner kapag ganon. Hindi ko naman binigyan ng kulay yung pag-volunteer ni Mark na ipag-drive si Jeannie. Nasabi rin ng asawa ko sa akin yung sinasamahan siya ni Mark kung minsan na mag-grocery. Wala naman sigurong masama kung samahan siyang kumain kung nagugutom na siya. Pero kung nagsiselos ka, Elaine, I can understand that.
pwede ko namang ikuha ng driver si Jeannie para hindi na kayo magkaproblema ni Mark. Hindi yun ang point ko, Bobby. Hindi ako basta nagsiselos lang ng walang dahilan. Hindi to simpleng ayoko lang na ipag-drive ni Mark si Jeannie. Hindi lang ganoon kababaw yun, Bobby. Iba yung nakikita kong level ng concern ni Mark kay Jeannie. Iba rin yung level ng pagsandal ni Jeannie kay Mark. Bobby, 10 taon na kami ni Mark pero wala pa rin kaming anak dahil meron akong PCOS. Sabi ninyo noon, kaya hindi kayo makabuo ay dahil mababa ang sperm count mo. In other words, ako at ikaw ang may problema, Bobby. Si Mark pwedeng magkaanak. Si Jeannie obviously, pwedeng magkaanak. Hindi ka ba nagtataka na kung kailan pabihira kayong magkasama na mag-asawa ay saka pa nabuntis si Jeannie? Hindi kaya anak ng asawa kung ipinagbubuntis ng asawa mo, Bobby? Elaine, mabigat na akusasyon yan. Alam ko. At hindi ko basta lang inimbento to, Bobby. Mahigit 7 buwan na akong nag-oobserba at itong konklusyon ng lahat ng naobserbahan ko. Kaya kita pinuntahan dito sa Baguio. Hindi ako makapaniwala dyan, Elaine. Wala namang konkretong pruweba. So hindi naniwala sa'yo si Bobby dahil wala ka namang pruweba. Kaya nga nag-imbestiga pa ako lalo, Miss Evelyn. Naghanap ako ng pruweba liban pa sa napaka-obvious na pag-aasikaso ni Mark kay Jeannie. Sinimulan kong basahin ang laman ng kanyang cellphone. Hinintay kong malalim na ang tulog niya sa gabi at dinala ko sa banyo ang kanyang cellphone. Dala ko rin yung cellphone ko para makunan ko ng screenshots yung mga madidiskubre kong mensahe. At may natagpuan ka naman ba? Marami, Miss Evelyn. Ito yung isang example. Noong nakahanap pala si Mark sa supermarket ng Santol, nag-text siya kaagad kay Jeannie. Jeannie, may santol dito sa supermarket. Ibinili kita. Wow! Talagang craving ko yan. Alam ko. Kaya nung nakita ko, naisip ko agad, jackpot! Nangangasim na ako. Dadaling ko bukas. Kung gusto mo, tatalupan ko na para pagsundo ko sa'yo ng umaga, masimulan mo na. Ang sweet naman. Ay, hindi pala yan sweet. Ang aasim. Bawat salita sa pagitan nila ng text messages, parang saksak sa puso ko, Miss Evelyn. Ini-enjoy ng asawa ko yung pangangalaga sa isang naglilihi, pero hindi ako yung buntis. Tama ba naman yun? At hindi lang yun ang una't huling palitan nila ng text. Halos araw-araw magkasama na nga sila. Nagte-text pa. Nagte-text si Mark na paalis na siya ng bahay para sunduin si Jeannie. Kung minsan, pagdating sa bahay, nagte-text pa si Mark dahil bilin daw ni Jeannie na ipaalam niya na nakauwi siya ng safe para hindi ito mag-alala. Dahil cargo de konsensya daw ni Jeannie kung may mangyari kay Mark pagkatapos siyang ihatid pa uwi. O diba, Miss Evelyn? Para silang magsyota. Nauunawaan ko ang damdamin mo, Elaine. Nagpalipas na ako ng 1 linggo at nag-leave uli ako sa office para balikan si Bobby sa Baguio. Nag-usap uli kami sa loob ng kanyang camper. Heto, Bobby. Basahin mo tong screenshots ng mga text messages nila sa isa't isa. Pwede mo sabihin sa akin na walang diretsahang pag-uusap dyan tungkol sa pagpunta sa motel o hotel o kung saan pa man. Pero hindi na nila kailangan pang pag-usapan ng mga ganoon sa text dahil na magkasama sila araw-araw. Bago nabuntis si Jeannie, lagi silang overtime sa opisina. Maraming beses na overnight pa. May nilalamay na deadline. Malay natin kung totoo nga na nasa office sila all those times. At dyan sa messages na yan, makikita mo yung tono nila sa isa't isa. Wala nga mga salitang babe o love o sweetheart, pero ramdam na ramdam yung kakaibang koneksyon. Ewan ko na kung wala ka pang maramdaman sa pagbabasa ng mga yan. Actually, dahil sa mga sinabi mo sa akin, umuwi nga ako ng biglaan last weekend. Kinumpronta mo siya? Akala ko ba hindi ka naniniwala sa akin? Wala akong binanggit kay Jeannie tungkol sa mga pagdududa mo. Babe, nandito ka uli. Akala ko next week ka pa uuwi. Bakit? Ayaw mo? Siyempre gusto. Nagulat lang ako kasi kakauwi mo lang last weekend. Gumawa ako ng paraan kasi may konting break sa trabaho.
Namiss kita ng sobra. Saka, nag-aalala ako dahil 8 months ng tiyan mo this weekend. Uy, excited na magiging daddy. May 1 buwan pa tayong hihintayin at saka huwag ka na mag-worry para sa akin. Sobrang alaga ako ni Mark. Talaga? Over and above the call of duty na yan Oo, the best talaga si Mark. Love, kailangan maging ninong siya ni baby. I'm sure he'll be the best ninong. Aalagaan niya ng mabuti si baby hanggang sa paglaki. Hindi niya papabayaan kahit na wala tayo. Parang magiging second dad siya ni baby. Second dad? Really? Isasuggest ko rin nga sa'yo na idugtong natin yung pangalan niya sa pangalan mo para kay baby. Robert Mark. O di ba maganda? Tapos ang nickname ni baby magiging Rocky. Ilalagay niya ang pangalan ni Mark sa pangalan ng baby niya? O di ba? Ano pang proof ang kailangan mo, Bobby? Harap-harapan na tayong niloloko ng mga asawa natin. Pinag-isipan ko na rin yung mga sinabi mo, Elaine. At lalo pa tong mga ipinabasa mo sa akin ngayon. Pero teka, Elaine, naguguluhan ako. Ang sabi mo nung una kang lumapit sa akin, pinagmumultuhan ka ni Mark dahil galit siya sa'yo nang namatay siya. Nagselo siya sa'yo. Nainakusahan ka niyang nangaliwa. Ikaw naman pala ang nagselo sa kanya at siyang pinag-isipan mong nangaliwa. Baliktad yata. Iyon na nga, Miss Evelyn. Binaliktad ako ni Mark. Habang nag-uusap kami ni Bobby sa loob ng camper niya sa Baguio, biglang dumating si Mark. Galit na galit. Pinagkakalampag niya yung pinto ng camper. Hindi kasi niya basta mabuksan. Nakalak mula sa loob. Bobby! Elaine! Lumabas kayo rin! Bobby, labas mo ang asawa ko! Si Mark? Anong ginagawa niya rito? Aba, siya pang galit. Mark, huwag ka mag-iskandalo rito, please. Worksite ko to. Ano bang ikinakagalit mo sa amin? Mark, ano ba't ang ginagawa mo? Mahiya ka naman. Akong mahihiya? Anong ginagawa mo rito, Elaine? At Bobby, habang hirap na yung asawa mong buntis, kinakalantarin mo tong asawa ko? Mark, kami pang binabaliktad mo ngayon? Anong binabaliktad? Nakita ko yung ticket ng bus papuntang Baguio at pabalik ng Maynila. Nagtaka ako dahil wala naman akong alam na nagbiyahe ka. Tumawag ako sa office mo at doon ko nalaman na wala ka nga ngayon, absent ka. At nag-absent ka rin daw last week sa eksaktong petsa ng ticket ng bus na nakita ko. Naisipan ko sumunod dito. Wala naman akong ibang alam na pwede mong puntahan dito sa Baguio kung hindi itong si Bobby. At heto ka nga, kung wala kayong ginagawang masama, bakit tinatago mo sa akin yung pagpunta mo rito, Elaine, ha? Kailan mo pa ginagawa to, ha? Baka hindi ko lang nadiskubre noon yung mga ticket ng bus papunta rito. Kaya ka pala nanlalamig sa akin, Elaine. Niayaw mo na ako sabay sa pagkainan. Wala kaming ginagawang masama, Mark. Napakarumi ng isip mo palibhasa gawain ninyo ni Jeannie. Bakit sinasali mo sa usapan si Jeannie? Dahil yun ang dahilan kung bakit ko pinuntahan dito si Bobby last week at kung bakit ako bumalik ngayon. Nagsumbong na ako, Mark, dahil hindi ko na kayang pagtataksil ninyo ni Jeannie. At kami pa ang taksil. Alam niyo ang lahat ng pagtulong ko kay Jeannie. Iyon na nga eh. Harap-harapan ninyong ginagawa sa pagkukunwaring tinutulungan mo siya. Pero bakit gano'n na lang ang malasakit mo sa kanyang pagbubuntis, Mark? Dahil ba hindi ako mabuntis? Kaya siyang binuntis mo? Kaya nagkukumahog ka sa pangangalaga sa kanya? Ano pinagsasabi mo, Elaine? Nababaliw ka na ba? Ako ang may diferensya kaya hindi tayo magkaanak. Hindi ikaw. Sina Bobby at Jeannie hindi nagkaanak sa mahabang panahon dahil mababang sperm count ni Bobby. Pagkatapos, kung kailan na destino dito sa Baguio si Bobby, parang milagrong nabuntis si Jeannie. Hindi ba malinaw na kayong dalawang may kakayahang gumawa ng bata kaya ginawa nyo nga? Hindi totoo yan. Walang hiya ka, Mark. Traidor ka. Nagtiwala ako sa'yo. Yung pala pinipendeho ninyo ako. Sa'yo ko parang pinagkatiwala ang asawa ko. Yung pala, bantay sa lakay ka. Wala akong ginagawang ganyan. Ako na nga yung nagmamalasakit sa misis mo, ako pa yung aakusahan mo ng ganyan. Samantalang ito, malinaw ang pruweba na nakikipagkita ka sa asawa ko nang hindi ko nalalaman.
Pinagbilan mo sa akin yung pangangalaga kay Jeannie. Samantalang gumagawa naman kayo ng milagro ni Elaine. Nililito mo lang kami, Mark. Umamin ka na! Kayo ang umamin! Hayop ka, Bobby! Mark! Tumigil ka! Bobby, tama na! Tulungan niyo kami, awatin niyo sila! Nag-away sila, Miss Evelyn. Doon sa labas ng camper van. Nagpangbuno. Nagsuntukan. Nagtulakan. Bago nakalapit yung mga tauhan ni Bobby. Napunta na sila sa gilid ng bangin. Oy, awatin nyo. Baka mahulog sila, oh. Baka mahulog Oy, sila. delikado na lumapit doon. Baka mahulog tayo. Tulungan niyo sila! Parang awa niyo na! Ala, nahulog na. Naku, ayun ang nga bang sinasabi ko eh. Mark! Bobby! Nahulog silang dalawa sa bangin, Miss Evelyn. Diyos ko! Nung nakuha sila ng rescuers, pareho pa silang buhay, Miss Evelyn. Nadala sila sa ospital. Tinawagan ng mga taga-kumpanya sa Jeannie at agad siyang sumugod sa Baguio. Kapwa na sa ICU sina Mark at Bobby. Hindi na nagkamalay pa si Mark pero nagising si Bobby. Pinayagan si Jeannie na makausap siya. Sandali lang sila nagkausap bago naputulan ng hininga si Bobby. Nasa labas pa rin ako ng ICU at naghihintay ng tungkol sa kalagayan ni Mark. Sinugod ako ni Jeannie. Nagwawala. Anong sinabi mo kay Bobby, Elaine? Bakit hanggang sa huling hininga niya, kino-question niya kung sinong ama ng baby namin? Bakit pilit niya akong pinapaamin na anak to ni Mark? Yun daw ang sabi mo? Bakit mo nilaso ng isip ng asawa ko? Bakit mo sila pinag-away ni Mark? Anong ginawa mo? Bakit akong sisisihin mo, Jeannie? Kagagawan mo ang lahat ng to. Sinabi ko lang kay Bobby ang mga obserbasyon ko dahil hindi ko na kayang tiisin ng mag-isa. Dalawa kami ni Bobby na niloko ninyo ni Mark. Kaya may karapatan si Bobby na malaman ang lahat ng nalalaman ko. Wala kang alam! Walang anumang butil ng katotohanan sa lahat ng sinabi mo kay Bobby. Puro kasinungalingan. Bakit mo ginawa to, Elaine? Naiinggit ka ba na magkakaanak na kami ni Bobby? Naiinggit ka ba sa kabaitan sa akin ng asawa mo? Sa pagmamagandang loob niya? Kaya ka nag-imagine ng kung ano-ano? Pinatay mo sila, Elaine. Pinatay mo sila ng mga kasinungalingan mo. Ma'am, kumalma kayo, ma'am. Bawal sumigaw dito. Doon na muna tayo sa labas. Aray! Ay! Ang tiyan ko! Pinudugo si ma'am! Pinudugo! Sabihin niyo sa station, dali! Ako, tulungan niyo si ma'am! 8 months pa lang ang dinadala ni Jeannie. Pero nag-premature labor siya. Nanganak siya nang wala sa oras. Tumaas daw ng sobrang kanyang blood pressure at namatay siya sa panganganak. Namatay din ang kanyang baby. Lalaki. Yun pala yung sanggol na nagmumulto. Nanganganak si Elaine noong si Mark naman ang naputulan ng hininga sa ICU. So sa loob ng iisang araw namatay sina Bobby, Mark, Jenny at yung anak ni Jeannie. 1 month ago, kalagitnaan ng Disyembre. At magmula nun, hindi na nila ako pinatahimik. Wala akong Pasko o bagong taon habang nagsasaya ang lahat ng tao para naman akong mababaliw sa takot. Bakit akong sinisisi nila? Dahil ba akong naiwang buhay? Wala naman akong kasalanan. Bakit ayaw nila akong tigilan? Elaine, paano kung totoong wala ngang relasyon sina Mark at Jeannie? Paano kung sumobra lang talaga ang pagiging matulungin ng mister mo? Wala ka naman talagang nakuhang konkretong katibayan, hindi ba? Hindi kaya yun ang dahilan kung bakit galit na galit ang kanilang mga kaluluwa? Dahil nagsimula ang lahat ng gulo sa mga akusasyon mo. Pero inakusahan din ako ni Mark ng mali. Exactly.
Kaya alam mo yung pakiramdam ng inaakusahan ng hindi mo naman ginawa, hindi ba? Galit na galit ka rin. Kaya ka lang din naman naakusahan ni Mark ng ganoon ay dahil may ginawa kang kaduda-duda. Umakyat ka sa Baguio nang hindi mo ipinapaalam sa kanya. At umakyat ka sa Baguio para isumbong kay Bobby ang mga akusasyon mo. In other words, kung hindi ka umakyat sa Baguio ng sekreto, hindi ka rin aakusahan ni Mark. At hindi rin mag-aaway sina Bobby at Mark at naging sanhi ng pagkahulog nila sa bangin. At hindi rin manganganak ng wala sa oras si Ginny na ikinamatay niya at ng baby niya. Magkakarugtong ang kanilang mga kamatayan, Elaine. At lahat ay nagsimula sa iyong akusasyon na batay lamang sa iyong pakiramdam. Hindi ko sila pinatay! Hindi ko sinasabi yun, Elaine. Ipinapakita ko lang sa'yo ang dahilan ng kanilang galit. Hindi ko ginustong mangyari to! Hindi ko ginustong mamatay sila! Alam ko, Elaine. Pwede mo ba yang sabihin sa kanila? At magagawa mo bang humingi ng tawad sa hindi mo sinasadyang papel sa kanilang kahinatnan? Hindi na kami bumalik sa bahay ni na Elaine, Sir Jupiter. Napag-usapan ng aking team na sobrang lakas ng enerhiya ng mga kaluluwa sa lugar na yun. Marahil, dahil doon nakatira noon si Mark, baka hindi namin maprotektahan si Elaine at maging ang aming mga sarili. Nagsagawa kami ng siyanse sa isang espesyal na silid sa aking tanggapan. Protektado ng mga dasal, crystals at iba pang mga sagradong bagay ang silid na yun. Doon kakayanin naming kontrolin ang enerhiya ng mga tatawagin naming kaluluwa. Kasama namin ni Elaine ang aking buong team sa siyanse. Sa ngalan ng liwanag, katotohanan at kapayapaan, tinatawag namin ang mga kaluluwa nyo, Mark, Bobby, Ginny, at ang sanggol na iniluwal ni Ginny. Pakinggan ninyo ang ilalahad ni Elaine. Ito ay katotohanan mula sa kanyang puso. Lumamig ang silid, Sir Jupiter. Para kaming nasa loob ng freezer. Pero sanay na kami ng team ko sa ganoon. Nangyayari iyon kapag naroon na ang tinawag na kaluluwa. Sa sitwasyong yun, 4 na kaluluwa ang aming tinawag. Maaari ka nang magsalita, Elaine. Kahit ano pa ang iniisip ninyo, maniwala sana kayo na hindi ko ginustong mapahamak ang kahit sino sa inyo. Patawarin ninyo ako kung ganoon ang kinahinatnan ng lahat. Pinagsisisihan kong naging papel ko sa mga trahedyang naganap. Ito ang totoo. Mark, mahal na mahal kita. Alam mo yan. Kaya ako nagsalo sa sobrang atensyon na binigay mo kay Ginny. Inakala kong nalipat na sa kanyang dating pagmamahal mo sa akin. Hindi ko matanggap na may inaasikaso kang iba. Patawarin mo ako. Ginny, tama ka. Nainggit ako na magkakababy ka. Pero hindi ko inasam na mapahamak kayo ng baby mo. Hindi ako ganun kasamang tao. Ayoko lang na maagaw ang pagmamahal ng asawa ko sa akin. Baby, I'm sorry na nadamay ka sa kaguluhang to. Patawarin niyo ako. Kayong mag-ina. Bobby. I'm so sorry. Pero buong akala ko talaga tama yung mga hinala ko. Wala akong intensyon na magsinungaling sa'yo. Patawarin ninyo ako. Parang awa nyo na. Hindi ko na kaya. Palayain nyo na ako. Hari naway mapakinggan ninyo at matanggap ang paghingi ni Elaine ng kapatawaran. Makakapagpalaya rin sa inyo, Mark, Bobby, Gina, at ikaw na anak ni Gina.
Ginawa namin ang aming ritual para sa pagpapatawid sa mga kaluluwa patungo sa liwanag, Sir Jupiter. Batay sa aming mga nagdaang karanasan, nasaksihan naming tumawid sa kaluwalhatian ang 4 na kaluluwa. Wala na sila. Tapos na. Tapos na, Elaine. Nakatawid na sila. Hindi ka na nila gagambalain pa. Salamat. Maraming salamat, Miss Evelyn. Salamat sa Diyos. Akala ko ay doon na nagtapos ang ugnayan namin ni Elaine, Sir Jupiter. Pero pagkaraan lang ng 2 linggo ay nasa tanggapan ko na uli si Elaine. Haggard pa rin ang itsura niya at parang wala pa ring tulog. Oh, Elaine, anong problema mo? May iba na naman ba gumagambala sa iyo? Bumalik sila, Miss Evelyn. Kariyan pa rin sila. Hindi nila ako iniwan. Ha? Bumalik sila? Sa karanasan ng team ko, pag nakakatawid ng kaluluwa, ay hindi na bumabalik. Kung magparamdaman sa kanilang mga mahal sa buhay, ay sa mga paraang hindi nakakatakot. Iba sa kaso ko, Miss Evelyn. Nandito pa rin sila. Hindi na ako nakabalik sa bahay namin. Pinapabenta ko na yun. Marami pa rin akong naririnig ng mga ingay doon na hindi ko maipaliwanag. Sa lodging house pa rin ako nakatira. Ayokong umupa ng bahay o apartment. Doon ako kung saan maraming tao. Yung laging may ingay. Kasi pag tahimik, tinubulong nila ang pangalan ko. Hindi ako makatingin sa salamin. Lagi ako may nakikita sa aking likuran. Si Mark, o si Bobby, o si Jeannie na karga yung kanyang baby. May nakatape na papel sa lahat ng salamin sa inuupahan kong kwarto. Kahit sa mga CR sa mall, iniiwasan kong mapatingin sa salamin. Kapag aksidenteng dumadako roon ang aking paningin, nakikita ko sila sa karamihan ng mga taong nasa loob ng CR. Tulungan mo ako, Miss Evelyn. Paalisin mo na sila ng tuluyan. Kakaiba ang kaso ni Elaine, Sir Jupiter. Wala pa kaming na-encounter na ganoon na bumabalik ang mga kaluluwang nakatawid na. Bilang psychic, nagsagawa muna ako ng reading. Kailangan kong alamin kung may umaaligid nga bang kaluluwa kay Elaine. Hindi namin ginagawa ang basta-bastang pagtawag sa mga kaluluwang nakatawid na dahil pang-iistorbo iyon sa kanilang katahimikan. Isa pa gusto kong alamin kung may ibang kaluluwang gumagambala kay Elaine na nagpapanggap lang na sina Mark, Bobby, Jeannie at kanyang sanggol. Kung minsan kasi ay nangyayari rin ng ganoon, may mga malisyosong kaluluwa na nanghihiram ng hitsura para makapanakot. Kung ganito ang nagaganap, ang kailangan kong malaman ay kung sino ito at kung bakit ginagawa ito kay Elaine. Isinagawa ko ang mga nararapat, Sir Jupiter. Elaine, ikinalulungkot ko. Hindi na kita kayang tulungan. Ha? Bakit? Miss Evelyn, nakausap mo na sila dati, hindi ba? Makikiusap uli ako sa kanila. Bakit hindi mo na kayang gawin? Dahil wala na sila, Elaine. Hindi ko na sila masen sa iyong paligid. Wala na rin namang ibang kaluluwa o entities na umaalagad sa iyo. Malinis ang iyong paligid, Elaine. Pero nandyan sila. Nakikita at naririnig ko sila, Miss Evelyn. May ire-refer ako sa iyo, Elaine. Siya ang mas makakatulong sa iyo. Nirefer ko si Elaine sa kilala kong magaling na psychiatrist, Sir Jupiter. Yun na lang ang makakatulong sa kanya.
Sa loob ng mga nagdaang taon, nababalitaan ko ang paglabas-pasok ni Elaine sa pribadong mental institution. Nakalaya na ang mga kaluluwa ng namatay niyang asawa at mga dating kaibigan. Pero siya ay nananatiling nakatali pa rin sa madilim na trahedyang yun. Kung minsan, mas nakakatakot ang mga multo na nasa sariling isipan. Sir Jupiter, ipinagdarasal ko na sana gumaling na siya. Magandang araw sa lahat ng mga listeners ng Kwentong Takip Silim. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ana. At matagal ko pong pinaghandaan ang pagkakataong ito na may bahagi ang aking true horror story. Gusto ko kasing mailahad ito ng maayos. Dahil ang karanasang ito ang bumago sa buhay ko. Ang kwentong ito ay nangyari noong 2003. 8 years old pa lang ako noon. Nagtatrabaho bilang isang domestic helper sa Middle East ang aking single mom na ina. At naiwan ako sa pangangalaga ni Lola Berta. Isang mananabtan ang aking lola. Ito po ang tawag naming mga Bisaya sa mga tagadasal sa patay. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Nasa late 60s na si Lola nung panahong yun. Pero malakas pa naman at malusog. May mga auntie naman ako pero may kanya-kanya na silang pamilya. Kaya si Lola na ang nagpresentang mag-alaga sa akin. Sir Jupiter, mapagmahal, maalagain at matulungin ang aking Lola Berta. Pero sa murang edad ko noon, napansin kong maraming misteryo sa pagkatao niya na ayaw niyang ikwento sa akin. Bulag ang kaliwang mata ni Lola Berta at may peklat. Halatang may aksidenteng nangyari sa kanya noon na ayaw niyang sabihin sa akin. Oh, Ana, kailangang maayos at presentable kang tingnan mamayang gabi. Pupunta tayo sa lamay ni Marta. Alam mo namang mayaman ang pamilya nila. Sigurado akong maraming mga mayayaman sa lamay. Kaya nakakahiya naman kung magmumukha tayong basahan. Si Aling Marta po ba yung tinatawag ng mga kapitbahay natin na masungit tsaka mata pobre? Huwag ka ngang nakikinig sa usapan ng mga matatanda. Isa pa, hindi lahat ng sinasabi nila ay dapat mong paniwalaan. Hindi po ba siya mata pobre? Basta, maghanap ka ng maayos na kasuotan. At saka magsuklay ka at ipusod mo yung buhok mo. Kita mo yung itsura mo. Para kang dinaanan ng bagyo. Lola, alam niyo namang ayoko nakapusod ang buhok ko eh. Mukha akong matanda. Ana, wag matigas ang ulo. Nagsusuklay na lang po ako. Ay nako, bahala ka. Basta siguraduhin mo lang na maayos kang tingnan.
Lamay naman pupuntahan natin, hindi naman party. Kahit na. Sir Jupiter, matagal ng trabaho ni Lola ang pagiging mananabtan o tagadasal sa patay. Ipinasa pa raw ito sa kanya ng kanyang lola. Dahil matagal na niya itong ginagawa, marami sa probinsya namin ang nagtitiwala sa kanya. Para sa kanila, si Lola Berta ang pinakamagaling na mananabtan. Kaya sa tuwing may namamatay sa probinsya namin, si Lola ang kinukuhang tagadasal. Pero ayon kay Lola Berta, hindi madali ang kanyang trabaho. Isang malaking responsibilidad na tulungan ang isang kaluluwa na makatawid sa kabilang buhay ng matiwasay. Kaya naman lapitin ng mga masasamang nilalang ang mga kagaya niyang mananabtan. Minsan ay gusto silang i-distract ng demonyo sa kanilang trabaho upang makuha nito ang kaluluwang dinadasalan nila. Kaya kailangan daw nilang mag-focus at tatagan ng kanilang paniniwala sa may kapal. Ang kagaya niyang mananabtan ay parang kawal ng Diyos at kailangan nilang labanan ang kampon ng demonyo. Isang pangyayari po ang aking nasaksihan sa gabing yun, Sir Jupiter. Hindi na yun bago sa akin, pero tumatak pa rin sa isip ko. Habang nagdarasal kasi si Lola, napansin ko ang kaluluwa ni Aling Marta. Nakatalikod siya sa amin habang tinitingnan ang kanyang bangkay sa kabaong. Bigla siyang lumingon sa amin at tumitig ng masama kay Lola. Lola, Ana, huwag kang maingay. Nagdarasal tayo. yung kaluluwa po. Oh, asan na yun? Ba't biglang naglaho? Dahil sa napakaraming beses kong pagsama sa mga lamay, nabuksan po ang aking third eye, Sir Jupiter. Hindi na bago sa akin na makita ang kaluluwang dinadasalan ni Lola na nakatingin sa amin. Iba-iba po ang reaksyon nila. May payapa lang na nanunood at parabang tanggap na ang kanilang pagkamatay. Mayroong umiiyak at may mga hindi mapakali. Lahat po ng mga yun ay nakita ko na. Nung una ay natatakot ako, pero kalaunan, nasanay na lang din ako. Hindi ko naman masasabing wala na talaga akong nararamdamang takot kahit konti. Pero natuto lang siguro akong tanggapin ang katotohanan. Nasanay na rin sa aking manakikita at matibay naman po ang pananalig ko sa Diyos mula pagkabata. Subalit ang kaluluwa ni Aling Marta ang hindi ko makakalimutan. Iba po siya sa lahat ng nakita ko. Ang bigat niya sa pakiramdam. Kitang-kita ko ang galit niya habang ipinagdarasal siya ng aking lola. Hindi ko lang maintindihan kung bakit. Sa pagkakaalam ko, hindi naman sila magkakilala. Kaya hindi ko maisip ang dahilan kung bakit siya galit dito. La, ano po yung dinasal niyo kanina? Ano pa ba? Di dasal para sa patay. Ito naman,
Parang hindi gabi-gabi sumasama sa akin. Para po kasing iba yung narinig ko kanina eh. Yung Latin po ba yun, La? Oo, Latin. Bakit po parang iba yung mga Latin na sinabi nyo kanina? Bakit? Nakakaintindi ka ba ng lingwaheng yan? Hindi po. Napansin ko lang na parang iba siya sa mga dasal nyo noon. Tama ka, iba nga yun. Bakit nyo po iniba? Espesyal ang dasal na sinambit ko kanina. Hindi ko madalas na ginagamit yon. Pag mayaman po bang namatay, dapat special din ang dasal? Hindi yan ibinabase sa yaman ng namatay. Lahat ng kayamanan nila dito sa mundo ay walang kwenta. Hindi nila madadala yan sa kabilang buhay. Kung ganun po, bakit special ang dasal nyo para kay Aling Marta? Basta, hindi mo na kailangan malaman kung bakit. Sabihin nyo na la. Gusto ko ring maging mananabdan paglaki ko. Sinong nagsabing papayag kami ng mama mo? Magiging teacher ka paglaki mo. Hindi ba yun ang gusto mo? Opo. Gusto ko ring maging teacher. Teacher na mananabdan. Ay, nako. Ewan ko sa yung bata ka. Ang kulit-kulit mo. La, kaya po ba tayo dumaan muna sa kapilya para magpagpag? Oo. Mabuti naman at naaalala mo pa ang mga turo ko sa'yo. Siyempre naman po. Maraming beses nyo nang tinuro sa akin eh. Na importanteng magpagpag bago umuwi sa bahay kapag galing tayo sa isang lamay. At dapat mo ring hubarin agad ang damit na isinuot mo sa lamay. Sumunod naman kami sa pamahiing yun, Sir Jupiter. Kaya nakakapagtaka na parang may napapansin akong kaluluwa na sumusunod sa amin habang naglalakad kami sa dilim. La, para pong may nakasunod sa atin. Ah, ano ba yung sinasabi mo? Imposible. Tayong dalawa lang naman ang naglalakad dito. Hindi po tao yung nakasunod sa atin, La. Kaluluwa. Ano? Kanina po, habang nagdadasal kayo, nakita ko yung kaluluwa ni Aling Marta na ang sama ng tingin sa inyo. Yun po dapat ang sasabihin ko sa inyo. Pero sinaway niyo ako. Huwag mo na nga yang isipin. Halika, bilisan na natin at nang makauwi na tayo. Lumalalim na ang gabi. Nakatira kami ni Lola Berta sa isang maliit na kubo. Kaming dalawa lang dun. At kahit walang kuryente, ayos lang dahil presko naman ang hangin sa paligid. Pero sabi ni Mama, pag nakapag-ipon na siya sa pagtatrabaho abroad, magpapagawa siya ng bagong bahay para sa aming tatlo ni na Lola. Sino ba yan? Gabing-gabi na nambubulabog pa. Nakakapagtaka po yun, Sir Jupiter, dahil wala kaming kapitbahay sa malapit. Tsaka kung tama ang pagkakaalala ko, mag-aalas 12 na yon ng madaling araw. Bumangon si Lola para pagbuksan ang kung sino mang kumakatok. Dala na rin ng kuryosidad, sumunod ako sa kanya. Sino yan?
Sino ba yung kumakatok? Wala namang tao rito sa labas, ah. Kung sino ka man na walang magawa sa buhay mo, huwag mo kaming gagambalain. Lola, Oh, ba't ka bumangon? Matulog ka na ulit, apo. La, isara niyo na po ang pintuan. Bakit parang natatakot ka? Sir Jupiter, kitang-kita ko po ang kaluluwa ni Aling Marta na nakatayo sa harap ng bahay namin. Maputlang-maputla ang kanyang mukha. Malalim kong tumitig ang kanyang mga mata. At ramdam ko ang bigat ng aura niya. Basta la, isara niyo na po ang pintuan. Bilisan niyo po. Mabuti na lang at sumunod si Lola sa sinabi ko. Bumalik na kami sa kwarto habang ako naman ay nanginginig pa rin sa takot. Hindi pa rin kasi maalis sa isip ko ang nakita ko kanina. Apo, anong nangyayari sa'yo? Magdasal po muna tayo. Natatakot kasi ako. Kanino ka ba natatakot? Nakita ko po si Aling Marta. Si Marta? Siya po yung kumakatok sa pintuan natin kanina. Bakit naman? Hindi ko po alam. Ito po ang unang beses na may nakita akong kaluluwang sumama sa atin pag-uwi. Baka naman nagkakamali ka lang, apo. Sigurado po ako sa nakita ko. Galit po siya. Hindi ko po alam kung bakit. Matagal na hindi nakapagsalita si Lola Berta, Sir Jupiter. Parang may malalim na iniisip. Huwag mo na lang siyang isipin, apo. May mga kaluluwa talagang hindi pa matanggap ang kanilang pagkamatay. Pero hayaan mo, ipagdarasal ko naman siya palagi. Trabaho ko ang tulungan siyang makatawid sa kabilang buhay. Sir Jupiter, sa kabila ng mga sinabi ni Lola Berta, hindi pa rin ako mapakali. Lalo na't gabi-gabi kong nakikita sa lamay ang kaluluwa ni Aling Marta. Galit na galit siya lalo na tuwing binibigkas ni Lola ang espesyal na dasal niya sa wikang Latin. Lola Berta, kumain po muna kayo bago umuwi. Ay, hindi na, Ineng. Busog pa naman kami. Lola, naiihi po ako. Kumaliwa ka lang, Ana. May makikita kang CR bago ka dumating sa kusina. Salamat po. Gusto mo bang samahan kita, apo? Hindi na po. Kaya ko na po, La. O sige, hihintayin na lang kita rito. May itatanong lang sana ako, Lola Berta. Sana wag yung masamain. Oo naman, ano yon? Marami po kasi sa amin ang nakakapansin ng mga sinasambit nyo bago matapos ang padasal. Kung hindi ako nagkakamali. Latin yun, di ba? Oo, tama ka. Hindi po kasi pamilyar sa amin. Isa itong espesyal na dasal, iha. Hindi ko ito madalas na ginagamit kaya hindi pamilyar sa inyo. Ano po ang ibig sabihin nun? Tinasambit ko ang dasal na ito upang mapatawad ang lahat ng kasalanang nagawa ng inyong ina dito sa mundo. Pangontra din ito sa demonyo upang hindi mapahamak ang kaluluwa niya at makatawid ng matiwasay sa kabilang buhay. Ah, ganun po ba?
Huwag kayong mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Ilang dekada na akong mananabtan. Ipinagdarasal ko lang kung ano ang nararapat para sa kaluluwa ng aking dinadasalan. Ano pong ibig niyong sabihin? Makukuha ng kaluluwa ni Marta kung ano ang nararapat sa kanya. Samantala pagkalabas ko naman ng banyo ay may nakasalubong akong isang matandang babae. May suot siyang itim na belo at hindi ko makita ng maayos ang mukha niya. Binati ko siya ng magandang gabi bago nilagpasan. Pero laking gulat ko nang bigla niyang hawakan ang balikat ko. Napakalamig po ng kamay niya, Sir Jupiter. Wala siyang kwentang tagadasal. Anong karapatan niyang tawagin ang kanyang sarili bilang isang mananabdan? Ha? Po? Hindi ko ho kayo maintindihan. Sabihin mo sa kanya na itigil niya ng ginagawa niya. Kampon siya ng demonyo. Bitiwan niyo po ako. Nagpumiglas po ako hanggang sa tuluyan akong nakawala sa matandang babae. Kumaripas ako ng takbo at yumakap sa lola ko. Oh, anong nangyari sa'yo, Apo? Bakit namumutla ka? Umuwi na po tayo. Habang tumatagal ay palala ng palala ang pagpaparamdam sa aming naranasan, Sir Jupiter. May kumakatok pa rin sa pintuan namin tuwing gabi. Pero hindi na ito pinagbubuksan ni Lola. Wala po akong ibang magawa kundi ang magdasal. Isang gabi habang mahimbing ang tulog naming maglola, nagising ako nang biglang may humila ng kumot ko. Pupungas-pungas akong bumangon at pupulutin na sana ang nahulog kong kumot. Ngunit napasigaw ako ng malakas nang makita ko ang kaluluwa ni Aling Marta na nakatayo sa paanan namin. Mas nakakatakot na po ang kanyang itsura sa pagkakataong yun. Parang nabubulok at naaagnas ang kanyang mukha at katawan. Nakatitig siya kay Lola Berta at paulit-ulit itong minumura. Apo, anong nangyayari sa'yo? Lola, nandito na naman po si Aling Marta. Nasa loob po siya ng kwarto. Kaharap natin. Ano bang sinasabi mo, Apo? Wala naman akong nakikitang ibang kasama natin dito. Galit na galit po siya sa'yo, Lola. Hindi ko po alam kung bakit. Ano po ba talaga nangyayari? Naguguluhan na po ako. Hindi kanya masasaktan. Kaluluwa na lang siya. Patay na siya. Biglang naglaho ang kaluluwa ni Aling Marta. Sobrang bilis po ng pangyayari. Parang tinangay lang siya ng hangin. Pero muli na naman kaming nakarinig ng malakas na pagkatok sa pintuan. Saan po kayo pupunta? Diyan ka lang. Huwag kang susunod sa akin, maliwanag. Ano pong gagawin niyo? Kailangang matapos na ito. Hindi pwedeng patuloy niya tayong takutin ng ganito. Patay na siya, Apo, at wala siyang magagawa upang saktan tayo. Pero La, baka mapano kayo? Ako nang bahala. Wala na akong nagawa upang pigilan si Lola sa kanyang nais gawin. Bumangon siya at mabilis na binuksan ang pintuan. Narinig ko ang malakas niyang sigaw. Patay ka na, Marta! Tigilan mo na kami! Wala kaming atraso sa'yo, kaya hindi mo kami dapat nagambalain.
Ikaw ang may kasalanan sa akin. Dapat lang na pagbayaran mo ang mga kasalanan mo. Naitanong ko sa sarili ko kung ano ang ibig sabihin ni Lola Berta. Magkakilala ba sila ni Aling Marta? May kasalanan ba ito sa kanya? Pero hindi na ako nagkaroon ng panahon para mag-isip pa. Yun na lang ang huli kong narinig, Sir Jupiter, bago ako nawalan ng malay. Nandilim po ang paningin ko at ang mga susunod na ibabahagi ko sa kwentong ito ay ayon na sa kwento ng aking Lola Berta. Hindi raw niya nakita ang kaluluwa ni Aling Marta sa labas ng aming bahay. Paulit-ulit siyang sumigaw at hinamon itong harapin siya. Pero hindi raw talaga ito lumitaw. Galit ka sa akin, di ba? Hindi mo pa matanggap na ngayon ay hindi mo na matatakasan ang kasalanan mo gamit ang pera. Oo, Marta. Ngayong patay ka na at ako ang naatasang magdasal para sa kaluluwa mo. Sisiguraduhin kong hindi ka na makakawala sa atraso mo. Kaya kung galit ka sa akin, magpakita ka na ngayon. Huwag mong idadamay ang apo ko. Wala siyang kinalaman dito. Sino kayang kausap ni Lola? Tsaka anong mga sinasabi niya? Ba't parang may kaaway siya? Sir Jupiter, isang mapait na karanasan pala ang dinanas ni Lola Berta noong mga bata pa lang sila ni Aling Marta. Namamasukan noon bilang katulong sa pamilya ni Aling Marta ang ina ng aking lola. Doon sila unang nagkakilala. Noon pa lang daw ay masungit na si Aling Marta at matapobre. Kahit sinong bata na nakakasalamuhan nito ay inaaway nito. Kaya naman nagtaka si Lola ng isang beses ay niyaya siya nitong maglaro. Naisip niya na baka nagbago na ito at gusto lang talagang makalaro siya, kaya pumayag naman si Lola. Pagkatapos maglaro ng tagu-taguan, niyaya siya nito na sumamang mag-drawing sa kwarto nito. Kumpleto sa mga art materials ang batang si Marta, kaya na-excite si Lola dahil mahilig siyang gumuhit. Binigyan siya nito ng papel at lapis tapos ay sabay silang gumuhit ng kahit anong pumasok sa isip nila. Iginuhit ni Lola ang dalampasigan na matatagpuan sa harap ng kanilang bahay. Ngunit natigilan siya nang makitang tila isang nakakatakot na nilalang ang iginuguhit ni Marta. Bakit ganyan ang iginuguhit mo? Anong problema sa ginuguhit ko? Nakakatakot kasi. Pinupuna mo ba ang gawa ko? Sa tingin mo ba mas magaling ka sa akin? Hindi naman sa ganon. Mas pangit tong gawa mo. Hindi ka marunong gumuhit. Di totoo yan. Sabi ng nanay ko at ng guru ko, may talento raw ako sa pagguhit. Nagsisinungaling sila. Sinasabi lang nila yan para matuwa ka. Nagsisinungaling sila sa'yo. Hindi totoong magaling ka. Bawiin mo ang sinabi mo. Oo, at bakit? Lalaban ka? Baka nakakalimutan mo, isang hamak na katulong lang ng pamilya namin ng nanay mo. Mahirap lang kayo at wala kayong binatbat sa amin. Basta, bawiin mo ang sinabi mo. Nauwi sa isang malaking away ang argumento nila, Sir Jupiter. Pero laking gulat ni Lola Berta nang damputin ni Aling Marta ang lapis nito at walang ano-ano'y isinaksak sa kaliwang mata niya. Anong nangyayari dito? Diyos ko, anak! Ano nangyari sa'yo? Nay! Tulong! Sinaksak ni Marta ang mata ko! Hindi ko sinasadya. Kasalanan niya. Siya ang nauna. Ang pangyayaring yun ang dahilan ng pagkabulag ng kaliwang mata ni Lola.
Sa kasamaang palad, hindi nagbayad si Aling Marta sa kasalanan nito. Binayaran lang kasi ng pamilya nila ang nanay ni Lola kung kaya't hindi na sila nag-report sa otoridad. Pero Nay, hindi tama ang ginawa niya sa akin. Kailangan po niyang magbayad. Kahit gawin natin ang gusto mo, sa tingin mo ba magtatagumpay tayo? Mayaman at maimpluwensya sila, anak. Wala tayong laban sa kanila. Pero po, Maniwala ka. Masakit at mahirap din para sa akin na palampasin ang ginawa ni Marta sa'yo. Nabulag ang isang mata ng anak ko dahil sa isang salbahing batang kagaya niya. Gustuhin ko mang lumaban. Wala talaga tayong magagawa. Nay, sapat na ba talagang kabayaran ng perang binigay nila? Di po ako papayag. Balang araw, magbabayad si Marta sa kasalanan niya. Hanggang sa pagtanda ni Lola Berta ay daladala niya ang sama ng loob niya kay Aling Marta. Mas lalong umigting ang galit niya dito dahil hanggang sa tumanda ay hindi nagbago si Aling Marta. Masungit pa rin ito, arugante at matapobre. Hindi na sila muli pang nakapag-usap. Pero tuwing nagkakasalubong sila sa palengke o simbahan, pinagmamasdan niya ito mula sa malayo. Darating din ang araw mo, Marta. Isinusumpa ko. Sisingilin kita sa napakalaking kasalanan mo sa akin. Kaya nang nabalitaan niyang inatake sa puso at namatay si Aling Marta, alam na niya kaagad na ito na ang pagkakataon niya upang maningil. Tama kasi ang hula niya. Sa kanya lumapit ang pamilya nito at kinuha siya bilang mananabtan. Walang kaalam-alam ang mga ito sa mapait na nakaraan nila ni Aling Marta, kung kaya't hindi nahirapan si Lola na isagawa ang plano niya. Bago matapos ang dasal, sumasambit siya ng isang orasyon sa wikang Latin. Isa daw itong sumpa na nagsasabing pagbabayaran ni Aling Marta ang kasalanan nito sa kabilang buhay, na masusunog ito sa apoy ng impyerno at labis na pagsisisihan ng mga kasalanang nagawa. Alam ni Lola Berta na hindi tama ang kanyang ginawa dahil labag yun sa tungkulin niya bilang isang mananabtan. Ngunit nahanap ng demonyo ang kahinaan niya at yun ay ang galit niya para kay Aling Marta. Ginamit ng demonyo ang kahinaan niyang ito upang makagawa siya ng kasamaan. Ana, apo! Nasaan ka? Hindi na tayo gagampalain ang kaluluwa ni Marta. Subukan lang niyang bumalik at ako ang makakalaban niya. Lola, Apo, saan ka nang galing? Saka, bakit parang... Ayos ka lang ba? oo naman po, Lola Berta. Bakit naman po ako hindi magiging maayos? Para kasing... Parang may kakaiba sa'yo. Kagaya po ng ano? Saan galing yung ipit mo? Kala ko ba ayaw mo ng pang-ipit ng buhok? May mga bagay talaga na nagbabago. Kinabahan na raw po si Lola sa akin ng mga oras na yun. Naramdaman kasi niya na may kakaiba at parabang hindi ako ang kausap niya. Mas lalo pa raw siyang kinilabutan nang makita akong ngumisi na parang isang demonyo.
Apo, Itigil mo ng pagiging mananabtan. Hindi ka karapat dapat na magdasal para sa mga kaluluwa. ano bang pinagsasasabi mo? Masama kang tao. Nagpadala ka sa galit mo. Sugo ka ng demonyo. Tumigil ka na! Hindi ba? Orasyon ng demonyo ang mga dasal na sinasambit mo sa wikang Latin? Hindi yun dasal, kundi isang sumpa. Sino ka? Walang hiya ka, Berta. Hindi ka lumalaban ng patas. Ngayon mo ako inaatake kung kailan wala akong kalaban-laban. Kung kailan isa na lang akong kaluluwa. Anong nangyayari sa itsura mo? Ba't nag-iba ang mukha mo? Marta! Ikaw si Marta. Hindi ikaw ang apo ko. Mabuti naman at nakikilala mo ko. Lubayan mo kami ng apo ko. Huwag mong idamay si Ana. Walang kinalaman ng apo ko dito. Kailangan ko siya upang maiparating ang mensahe ko sa'yo. Ano bang kailangan mo? Tumigil ka na sa pagiging mananabtan. Walang kwenta ang pagdarasal mo. Dahil sugo ka ng dyablo. Isinusumpa mong kaluluwa ko gamit ang iyong mga dasal. Ginagawa mo ito nang wala akong kalaban-laban. Matuto kang lumaban ng patas, Berta. Ako ba talagang hindi marunong lumaban ng patas? Baka nakakalimutan mo kung anong ginawa ng pamilya niyo, Marta. Dinaan niyo sa pera upang makatakas ka sa kasalanan mo. Kaya ngayon ka naghihigante? Sa tingin mo ba, papayag akong hindi ka magbayad sa kasalanan mo? At ngayon ay dinadamay mo pa ang apo ko. Mas lalong kailangan mong masunog sa impyerno. Ayon po sa kwento sa akin, nahagip raw ng paningin ni Lola ang isang gunting na nasa katabing mesa niya. Sir Jupiter, hindi raw po niya maintindihan kung anong nangyayari sa kanya nung oras na yun. Binabalot siya ng labis-labis na galit at hindi niya ito kayang kontrolin. Kinuha niya ang gunting at ginamit yun upang saksakin si Marta. Nanlaban ito dahilan upang ang kaliwang mata nito ang masaksak niya. Natigilan si Lola Berta nang mapagtanto niya kung anong nangyayari. Nabitiwan niya ang hawak na gunting at sa pagkakataong yun, ako na ulit ang nakikita niya at hindi na ang batang si Marta. Apo, Diyos ko, hindi ko sinasadya. Ana, Apo, patawarin mo ako. Dinala ako ni Lola sa ospital upang ipagamot pero huli na ang lahat. Wala nang nagawa ang doktor. Tuluyan ng nabulag ang kaliwang mata ko. Dumating ang tiyahin ko sa ospital at siya ang nag-asikaso sa akin. Hinanap ko si Lola pero ang sabi niya hindi rin daw niya alam kung nasan ito. Bigla na lang daw nawala si Lola Berta pagkatapos ikwento ang mga nangyari. Iyak raw ito ng iyak at paulit-ulit na sinabing hindi nito mapapatawad ang sarili kahit kailan. Dinala na ako ng tiyahin ko sa bahay nila at siya na ang nag-alaga sa akin. Sobrang nalungkot po si Mama sa nangyari at muntik pa nga siyang umuwi nun sa Pilipinas. Pero pinigilan siya ng tiyahin ko at nangakong aalagaan akong mabuti. Sir Jupiter, ngayon po ay isa na akong public school teacher. May asawa at 2 mga anak.
Kahit nabulag ang kaliwang mata ko ay hindi po ito naging hadlang upang matupad ko ang aking mga pangarap. Hanggang ngayon ay wala kaming balita tungkol kay Lola Berta. Ilang beses namin siyang sinubukang hanapin pero nabigo kami. Ni wala kaming ideya kung buhay pa ba siya o patay na. Pero kahit po ganoon, hindi ako nagtanim ng galit sa kanya. Alam ko kasing hindi niya sinasadya ang nangyari. Sa mga kapwa ko listeners ng kwentong Takip Silim, ano po sa tingin niyo ang nangyari kay Lola Berta? May ginawa po kayang masama ang kaluluwa ni Aling Marta sa kanya, o di kaya'y nagpakalayo-layo na lang siya dahil sa kahihiyan at guilt dulot ng nagawa niya sa akin. Kung buhay pa siya, panalangin ko na nasa maayos siyang kalagayan. At kung wala na siya sa mundo natin, sana'y mapatawad ng Diyos ang mga kasalanan niya. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Sana po ay nagustuhan niyo. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na ma-feature ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Ana. At ngayon, ito na ulit ang inyong paboritong shoutout portion. Shoutout kay Kilabot King, Annalyn Tumapang, Aiza Lejano, Angelica Gacosta, Kristen Jul, Ron Mark Guillermo, Suya, Sherlyn Huntilla, RJ Mendez at Bing Liani. Basahin naman natin ang ilan sa mga magagandang comment mula kina Rose Danke at Norwin Burgos. Sabi ni Rose, isang mapagpalang araw mula sa gitnang silangan. Nakaabot sa premiere for the first time, listening while at work. God bless us all and be safe, mga ka-Katie. Sabi naman ni Norwin, ganda ng kwento. Ganda talaga ng mga boses ng mga narrators dito sa Katie at Sitio Bangungot. God bless po sa inyong lahat. Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod na lang po kayo. Huwag po ninyong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong mga pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng kwentong Takip Silim. Ito po ang inyong lingkod, Jupiter. Nagpapasalamat.